Iniwan ko ang tunay kong asawa at sumama ako sa ibang lalaki. Hindi lang isang beses kundi 2 ulit ko itong ginawa. Itago niyo sana ako sa pangalang Kyra. Sa kasalukuyan ako ay 36 years old. May 3 anak sa iba't ibang lalaki. 19 years old ako nang magpakasal ako sa ama ng aking panganay. Noong una, masaya naman ako sa piling niya. Mabait siya, maunawain, at gwapo rin naman. Lumipas ang mahigit 1 taon, isinilang ang aming anak, ang bunga ng aming pagmamahalan. At lumipas pa ang ilang taon, walang nagbago. Mabait pa rin siya at kahit mahirap, pinipilit niyang i-provide ang mga pangangailangan namin ng aming anak. Puro siya trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Uso pa noon ang pakikipag-textmate at bilang na boring ako sa bahay, may kinuha akong cellphone number sa isang radio station na naghahanap lang daw ng makakausap at naging mag-textmate nga kami. Hanggang sa dumating yung araw na nahulog na ang loob ko kay Ronnie, ang aking textmate. To make the story short, iniwan ko ang asawa at anak ko at sumama ako sa textmate ko. Isa siyang binata at team leader sa isang BPO. Nagsama kami sa kanyang inuupahang boarding house at hanggang sa nagkaanak ako sa kanya. Pero kabaliktaran siya ng tunay kong asawa. Seloso siya, masungit, at nananakit pa. Hanggang sa dumating sa point na hindi ko na kinaya ang ugali niya at ang pananakit niya sa akin. Kaya nilayasan ko siya. Bit-bit ang anak ko sa kanya. Wala akong choice kundi bumalik sa tunay kong asawa. At tinanggap pa rin niya ako sa kabila ng nagawa ko sa kanya. Nung una, tutol ang pamilya niya pero wala na rin silang nagawa dahil mahal ako ng tunay kong asawa. Dahil sa 2 na ang aking anak, ang panganay ay anak ko sa kanya at ang ikalawa ay anak ko sa naging textmate ko. Tanggap naman yon ng asawa ko hanggang lumaki na ang mga gastusin sa bahay at napagdesisyonan kong mag-abroad upang makatulong sa mga gastusin lalo na sa 2 kong anak. Agad naman akong natanggap sa isang pabrika sa Korea. Maayos ang trabaho at mataas ang sahod kumpara sa Pilipinas. Lumipas ang 2 taon, ang usapang tatapusin ko ang kontrata ko ay hindi natupad sapagkat buntis na ako sa pangatlo kong anak. At ang ama ay naging katrabaho ko sa pabrika na isang pamilyadong tao na. Umuwi ako sa Pilipinas pero hindi sa asawa ko kundi sa bahay ng mga magulang ko. Sinusuyo ako ng asawa ko pero pakiramdam ko wala na akong mukhang ihaharap sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinuha ko ang pangalawa kong anak at nasa kanya naman ang aking panganay, ang tunay niyang anak sa akin. Ang tanging hiling ko na lang sana, makahanap siya ng babaeng mamahalin siya ng tunay dahil hindi ko deserve ang lalaking katulad niya. Mapagmahal, malawak ang pangunawa, responsable, lahat na yata ng positive attitude nasa kanya na. Yun yung sinayang ko. Ako si Kyra at ito ang aking Tell a Story.